Chapter 23. Hi Doctor, I'm Tyron Alegre. Pagpapakilala ng binata at kagyat nang umiti ang doktor dito. Hi Mr. Alegre. You are, bitin na pahayag ng doktor at kung pwede lang ay takpan ni Ara ang bibig nito, Arabella's husband. Sagot ng binata at saglit na natigilan iyon bagong umiti sa binata. Dalaga naman ay napahawak sa pagitan ng mga mata at wala nang magawa sa mga pangyayari. Oh, woo. At last the daddy is here, natutuwang pahayag ng doktor bago pinahiga sa clinic bed ang dalaga. Mr. Alegre, come here. Look at your baby via 4D ultrasounds. Hindi niya akali ang tatawagan ng kanyang OB ang binata na agad namang lumapit sa kanila at tumingin sa monitor. That's the actual movement of your baby inside your wife's womb. Look at that. He opened his eyes and smiled. Woo! He is happy to see you, natutuwang saad ng doktor sa binata at kitang-kita naman ni Arabella ang excitement na lumabas sa mukha ng binata. Hinawakan pa nito ang monitor, habang nakangiting nakatitig dito. Sabi ni Ma'am Alejandra ang lolodad ni baby ang kamukha, pero maliit na version mo lang ang nasa loob, natatawang pahayag ng madaldal na doktor. Hindi naman mawala-wala ang pagkakangiti ni Tyron samantalang ang dalaga ay gusto na niyang busalan ang bunganga ng doktor. Everything is fine. Malapit nang lumabas si baby kaya ingat-ingat lang. Paalala ng doktor nang matapos tignan sa 4D sonogram ang movement and other activities ni baby. But she's experiencing leg cramps doc, how about that? Tura ni Tyron sa doktor pagkatapos. Oh, masakit yan. Add kayo ng liquid intake niya plus vitamin B and D. Maglakad-lakad, huwag umupo maghapon, paalala ng doktor at tumanggaw-tango siya dito. Pagkatapos ng ilang paalala mula sa doktor ay tahimik silang lumabas sa clinic room maging nang bagtasin ang lobby palabas sa hospital hanggang marating ang nakapark na sasakyan ng binata. Pinagbukasan siya ng pintuan ngunit hindi ito umimik ng isara iyon at umikot papunta sa driver seat. Hinagilap niya ang seatbelt at siya na naglagay sa sarili. Pagkaupo ni Tyron sa driver seat ay walang imik nitong pinatakbo ang sasakyan hanggang makarating sila sa A and B. Agad naman niyang hinagilap ang door handle ng sasakyan ngunit hindi na naman iyon mabuksan. Why do you have to lock everything? Angle niya dito lalo na at hindi man lang ito gumagalaw upang i-unlock iyon. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Sa halip ay formal na turan nito sa kanya, hindi ko alam ang sinasabi mo. Now, open the door at nang makababa na ako dito, inis niyang pahayag. Tinignan siya ng binata, at naaninag ang galit sa mata nito. You know what I mean. Are you planning to hide my child forever? Matigas na tura ng binata at hindi man niya aminin ay tila niyanig siya sa tinuran nito. Napalunok ang dalaga, wala talaga sa plano niya ang sabihin dito na siya ang ama ng kanyang ipinagbubuntis at alam naman niyang malalaman at malalaman din ito. Ang akala pa nga niya sinabi na ng kanyang mga magulang ang tungkol dito. You don't have to know, malamig niyang pahayag. Bakit hindi? That's my son, I have the right to know his existence. Galit na pahayag niya dito. Really, Tyron? Sa pagkakaalam ko ayaw na ayaw mong magkaanak sakin. Remember noong biniro kita na buntis ako? What did you say? Saad nitong nasa himig ang pait at puot. Nanginigislap ang kanyang mga mata sapagkat nululuha siya sa sobrang sakit na nararamdaman nang maalala ang pangyayaring iyon. Napalunok ng sunod-sunod ang binata nang makita sa mga mata nito ang matinding pagkapuot. You want to get rid of my child, Tyron? Kaya wala kang karapatang malaman kung may anak ka sakin o wala, madiin niyang pahayag dito. Tyron saw and felt her pain at nanunuot sa kanyang kalamnan ang bawat katagang naririnig mula dito. Hindi siya makapaniwalang nasabi niya sa dalaga ang mga iyon and now regretted it all his life. Every word she utters is full of revenge and hate kung kaya't wala siyang nagawa kundi yumuko at umiyak. Open the car, or else I will hate you forever. Madiing pahayag ni Ara kung kaya't wala sa sariling pinindot nito ang power lock ng kanyang sasakyan. Pagkatapos bumaba at isara ng dalaga ang pintuan ng sasakyan ay tila gusto niyang sumigaw ng sumigaw hoping na may makarinig sa sigaw ng kanyang puso at sabihin sa dalaga kung gaano ang lanyang pagsisisi at kung gaano niya ito kamahal. Paglabas ni Arabella sa sasakyan ni Tyron ay paimpol niyang pinyunas ang mumunting luhang pamatak. Sa kanyang mga mata,
Ipinangako na niya sa sarili na hindi siya iiyak ngunit tila bumabalik ang lahat, ang sakit at paghihirap na naranasan niya habang minamahal niya si Tyron. Of course, hindi naman siya ganon ka-selfish para ilayo niya ang anak sa binata. After all, ang hiling niya bilang isang ina ay lumaki sa normal na environment ang anak sa presence ng dalawang magulang. Yun nga lang basta na lamang tumutubo ang pagkairita niya sa binata kahit walang dahilan, maybe because hindi pa healed ang sugat sa puso na ito ang dahilan. Ma'am, aral ma'am, nasa loob na siya ng building at naglakad na sa lobby upang tunguhin ang elevator papaanta sa 9th floor. Luminga ang dalaga sa paligid sapagkat tila may naririnig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Napangiti siya nang makita niya palapit sa kanyang kinaroroonan ang kanilang janitor sa 7th floor na si Mang Bert. Manong, kumusta po, masaya niyang bati dito. Simula noong lumipat siya ng opisina ay hindi na niya nakita ito. Okay lang ma'am, mabuti naman po at nakita ko kayo bago ako mag-retire. Last day ko na po ngayon, pahayag ng matanda at naitakip niya ang isang kamay sa bibig. Hindi siya makapaniwala last day na ni Mang Bert ngayon. Talaga po, nako, mabuti naman pala at nagkita po tayo dito. Last day niyo pala ngayon, kailangan nating mag-celebrate, tura niya kay Mang Bert at pasimpleng napakamot iyon sa ulo. Hehe, wala pong pang-celebrate ma'am. Kinakantsawan nga ako ng mga kasama ko, nakatawang pahayag ng matanda. Ano pong gusto niyong regalo mula sa akin, nakangiti niyang pahayag dito, naku ma'am, okay na po sa akin at nakilala ko ang isang mabait na katulad ninyo. Turan ng matanda at hindi niya napigil ang tumawa. Hindi nga manong, anong gusto niyong regalo, saad niya. Medyo napaisip nagmatanda at ngumiti ngunit wala namang masabi anong gagawin ninyo pagkatapos niyong magretiro. Tanong niya dito, wala pa ma'am, gusto ko sana may hanap buhay pa rin, sagot ng matanda. Tulad ng, magbenta ng pagkain ma'am, saad ng matanda at tumanggo-tango siya dito. Good. Sige manong, sagot ko na ang iyong puhunan, declare niya at, halos magtatalon sa tuwa si Mang Bert na hindi alam kung yayakapin si Ara o di kaya ay hahawakan. Talaga ma'am, hindi makapaniwalang saad nito at nakangiting tumanggo ang dalaga. Thank you, ma'am. Salamat, masayang turan nito at tinapik-tapik niya ito sa balikat. Mag-celebrate kayo sa office niyo, magpapadekiver ako. Saad niya bago sila maghiwalay ng matanda sa lobby. Salamat ma'am. Masayang masaya po ako, si Mang Bert na wala nang masabi kundi magpasalamat dito. Walang anuman, manong, turan niya dito bago nagpaalam upang tumuloy na kanyang opisina. Good morning, ma'am, bati ni Sarah sa dalaga pagkakita dito. Good morning, nasa table na lahat yung mga documents. Tanong niya dito. Yes ma'am, ready na po lahat. Magalang na sagot ng secretary nito. Thank you, Sarah. By the way, paki-order naman ng food ang Utility Works Department. Charge to my account, pagbibigay instruction niya sa secretary bago umupo sa harap ng kanyang desk. Okay ma'am. Ngayon na po ba? Yes, please. Thank you. Turan niya at nagbaw yun bago tumungo sa sariling desk. Pinakuha niya rin ang account number ni Mang Bert sa payroll at nag-transfer ng 100,000 para sa puhunan nito pagkatapos ay itinutok ang ulo sa pagbasa at pagpirma ng nga dokumento. Pagsapit ng tanghalian ay umakyat si Mang Bert sa kanyang opisina upang yayain siya kanyang celebration. Nagpaunlak naman siya dito antayin sumaglit sa opisina ng mga ito na sobrang saya dahil sa pakain ni Mang Bert sa mga kasama nito, ibinida pa siya ng matanda at kiming kaway at ngiti ang ibinigay sa mga ito. Pagkatapos niyang kumain ng kaunti ay nagpaalam na din siya. Manong nasa account niyo na ang aking regalo. Good luck po. See you around, turan niya sa matanda nang ihatid siya nito sa may elevator. Salamat ma'am, hinding-hindi ko po kayo makakalimutan. Pagpalain po kayo ng may kapal, ang matanda at hinawakan niya ito sa kamay, pinisilyon at ngumiti bago lamulan sa elevator pabalik sa kanyang opisina ma'am. Telepono po, Chinese Hospital, tura ng isang kawaksi kay Ginang Alegre habang hawak-hawak ang cordless phone biglang kinabahan ng matanda, bigla niyang naisip si Arabella baka may nagyari sa dalaga at napaanak ng maaga. Agad niyang kinuha ang telepono mula sa kawaksi at kinausap ang tumawag. Mrs. Alejandra Alegre, speaking, bati nito sa kabilang linya. Hello ma'am, Chinese Hospital.
Naaksidente po si Mr. Tyron Alegre, nandito siya sa hospital, hindi na narinig pa ng ginang ang iba pang sinabi ng hospital attendant dahil bigla siyang nanghina pagkarinig sa nangyari sa anak. Tawagin mo si Delphine, sabihin mo ihanda niya ang sasakyan, utos niya sa kasambahay. Tinawagan niya ang asawa na Noy pumunta sa opisina at sinabing magkikita na lamang sila sa hospital. Kumusta ang anak mo? Nag-aalalang tanong ni Ginang Alegre sa asawa ng madatnan sa hospital. Relax, he's okay, kalmadong pahayag ni Ginoong Alegre sa asawang sobra ang pag-aalala. Mukhang nakahinga iyon ng maluwang nang marinig na buhay ang anak. Yamakap ito sa asawa at hinagod naman ng matandang lalaki ang likod nito. Pagkatapos ng ilang sandali ay kaharap na ng mga ito ang kanilang anak. Minor injuries lang ang natamo ngunit may malaking sugat sa noo at bagbog ang katawan. Maingat magmaneho si Tyron kung kaya't hindi makapaniwala ang ginang na nagsarili ang anak sa kanyang aksidente. Sa tingin niya may problema ang anak dahil mas miserable ang hitsura nito kesa sa mga pasa at sugat na natamo. What is it, son? Turan niya sa anak habang hawak ang kamay nito. Ngunit hindi iyon umimik, bagkus ay ipinikit ang mata kasabay ng pangingilad ng luha. Sa tagal niyang naging ina ni Tyron ay ngayon lang niya nakitang umiyak ang anak, and seeing him like this breaks her heart. Inilagay niya sa kanyang pisngi ang palad nito, gusto niyang ipadama sa anak na nasa tabi niya ito. Kinahapunan ay si Kuya Ronnie ang sumando sa dalaga, nagtaka ang dalaga ngunit ipinagkibit niya iyon. Isa pa, ayaw pa niyang makita si Tyron kung kaya't ipinapasalamat niyang hindi ito ang sumando sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay nagkulong agad sa kanyang kwarto, baka any moment ay darating ang binata at minus na naman siya. Pagdating ng hapunan ay kinatok siya ni Manang Rosie upang maghapunan, napatingin siya sa orasan sapagkat naroon pa ang matanda samantalang umuuwi ito ng alas 5 o di kaya ay kung natapos na ang gagawin sa bahay. Nandito pa kayo, Manang, tak ang turan niya dito. Oo ma'am. Kain na kayo, baka magutom si baby, sagot naman ni Manang Rosie. Tumango naman siya at maya-maya lamang ay sumunod na siyang bumaba. Pati si Kuya Ronnie ay nababaan din niya sa sala na tila wala ding balak umuwi sa villa. Sige Manang, umuwi na lamang po kayo, baka hanapin kayo sa bahay ninyo, turan niya sa matanda pagkatapos. Okay lang ma'am, samahan ko po kayo, sagot naman ni Manang Rosie sa kanya kung kaya't tumango na lamang ang dalaga at sumunod sa baba. Pagdating niya sa baba ay nagtaka din siya sapagkat naroon din si Kuya Ronnie habang nagkakape sa harap ng mesa. Hindi ka pa umuwi sa villa, kuya? Tanong niya dito. Dito muna ako ma'am, sagot ni Kuya Ronnie at tumango na lamang siya dito. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na siya sa mga ito mauna na sa kanyang kwarto. Ngunit kinabukasan ay nababaan pa rin niya sina Manang Rosie at Kuya Ronnie. Napaaga po yata ang dating nyo, bati niya ng mabungaran ang dalawang nagkakape sa komedor. Magandang umaga ma'am, dito talaga kami natulog, nakangiting tura ni Kuya Ronnie at napakunot siya ng noo. Hindi po kayo umuwi? Hindi ma'am, halos pakuros na tura ng dalawa at hindi niya napigil ang tumawa. Bakit? Curious niyang tanong, yun po ang bilin sa villa ma'am. Tura no Kuya Ronnie kung kaya't dahan-dahan siyang napatango. Biglang pumasok sa isip niya si Tyron ngunit ikinibit na lamang niya ito. Wala talaga siyang pakialam sakin, si Tyron sa kay Ginang Alegre. 3 araw na siyang nawawala sa bahay nila ngunit hindi man lang ito nagtanong kung nasaan siya. It's because she doesn't know what happened to you, Iho, pagpapalubag ng loob ng ina sa kanya. She hates me to the core, mom, malungkot na pahayag niya at hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Siguradong mag-aalala yun kung nalaman niya ang nangyari sa iyo Iho, pero baka mapaanak siya nang wala sa oras, kawawa naman ang apo ko. Turan ng ina at napabutong hininga siya ng malali. Gustong gusto na niyang umuwi, ngunit ayaw pa ng kanyang ina hanggat hindi daw gumagaling ang sugat niya sa noo at iba pang natamong injury sa kanyang pagkaaksidente. Mapapatawad pa kaya niya ako, mom? Maya-maya ay malungkot niyang pahayag sa ina. Huwag kang mawalan ng pag-asa Iho, dahil yan din ang palagi kong dasal, sagot ng ina kung kaya't mas lalo siyang nanlumo. Sorry, mom, mapait niyang turan sa ina ngunit hinaplos ng ginang ang kanyang buhok. Pagaling ka Iho, then you have all the time to prove what's inside of you, ang kanyang ina at wala siyang masabi kundi tumango. Ilang araw nang hindi nakikita ni Arabella si Tyron.
Noong una ay tuwang-tuwa siya na hindi niya nakikita ito ngunit pagkaraan ng ilang araw ay bigla siyang nagngit-ngit sa hindi nito pagpapakita. Sa isip niya, binalik-balik siya sa bahay na ito yun pala ay lalayas din ito. Kahit kailan talaga walang pakialam ang taong sa kanyang pakiramdam, hindi man lang magsasabi kung saang lupalop ng mundo naroroon. Kung magpapakita yon, siguradong makakatikim ito sa kanya. Nag-cramps kasi minsan ang paa niya at hindi niya malaman ang gagawin. Pagbaba niya mula sa kwarto ay siyang pagpasok ni Tyron sa main door. Speaking of the devil, saad niya sa sarili. Agad siyang tinubuan ng inis at dali-dali siyang lumapit dito na kulang na lang pamiwanggan niya ang binata. Umuwi ka pa. Ugali mo talaga ang biglang nawawala at pagkatapos basta ka nalang lilito kung kailan mo gusto ano. Sarkastikong pahayag niya sa binata na hindi napansin ang plaster sa ulo nito. Tila naman na-corner si Tyron at tila nawala ng dila pagkakita sa dalaga. Iha, kumusta? Ang aking apo ay kilang ba, mula sa may pintuan ay papasok din si Ginang Alegre. Tila nakot in the act ang dalaga. Napakagat siya sa labi dahil siguradong narinig ang ginang ang pagsusungit niya sa anak nito. Tita, nandito pala kayo. Okay naman po kami, turan niyang kay bilis nagbago ang mood. Mabuti naman kung ganun, nag-aalala ako sa apo ko, pahayag ng ginang na hinaplos ang kanyang tiyan pagkalapit nito. Ay wait. Ronnie, pakitulungan naman ang Sir Tyron niyo papunta sa taas, baka bamuka ang kanyang mga sugat-sugat. Maya-maya ay turan ni Ginang Alegre. Sugat, tila nag-ichow naman sa pandinig ni Arabella ang narinig mula sa ginang. Bigla siyang napatingin kay Tyron na noy nasa bakana ng hagdan. Mukhang ang paika-ika iyon at may nakitang benda sa may siko nito. He met an accident 4 days ago, hindi ko na sinabi sa'yo baka mag-alala ka iha at mapaanak. Sabi naman niya, huwag na. Vla ka naman daw pakialam sa kanya, turan ng ginang at bigla tuloy siyang napalunok iha. Baka naman kaya mo pang patawarin ang anak ko. Nakikita ko naman ang kanyang labis na pagsisisi sa nagawang pagkakamali, dagdag na pahayag ng ginang at hindi niya malaman ang isasagot dito. Hinawakan siya ng ginang sa kamay pagkatapos ay pinisil iyon, nang tumingin siya sa mukha nito ay tila miserable ang mukha nito. Clara, give him one more chance. Hindi ko kaya kung may masamang mangyari na naman kay Tyron. Please iha, alang-alang sa apo ko, pagmamakaawa ng ginang habang nangingilid ang luha. Manang ano po yan, turan ni Ara kay Manang Rosie nang makaslubong niya ito sa may hagdan. May hawak-hawak itong kung ano-ano at paakyat ito sa kwarto ni Tyron. Yung gamot po ni Sir Ma'am, naiwan sa baba, pahayag ni Manang Rosie at tumanggaw siya dito. Ako na lang ang maghahatid Manang, maya-maya lumingon siya sa paakyat na si Manang. Huminto naman iyon at biglang ngumiti. Oo ma'am, sige po. May niluluto kasi ako sa kusina, pahayag nito na agad iniabot sa kanya ang hawak na mga supot at nagmamadling bumaba kung kaya't napailing na lamang niyang sinundan ng tingin iyon. Tinungo niya nagsilid ng binata, ilang ulit din siyang kumatok bago narinig ang boses nito. Come in, narinig niyang tura ng binata sa loob kung kaya't pinahit niya ang doorknob upang buksan iyon. Nakita niya agad ang binatang kasalukuyang naglalagay ng damit pang itaas. Sa tansya niya galing ito sa banyo at bagong ligo. Halatang nagulat iyon nang makitang siya ang pumasok saan ko ilalagay ang mga ito. Formal niyang pahayag dito. Here at the table please, tura ng binata habang umupo na sa gilid ng kanyang kama. Tinanggal na rin ang bendang nabasa at may konting dugo-dugo sa kanyang noo. Ilalagay lang sana ni Ara ang dala subalit nang makita ang sugat niyo sa noo ay kumuha siya ng bulak at hydrogen peroxide saka walang sabi-sabing ipinunas sa sugat nito. Napa-array ng konti ang binata ng unang dampi niya dito. Huwag kang umaray-aray dyan, sa susunod lakihan mo pa itong sugat mo, tura niya na mas lalong diniinan ang pagdampi dito. It's hurt, reklamo ng binata at lalo siyang ninas dito. It hurts ba? Kulang pa yan, diinan ko pa para damang-dama mo, saad niya ngunit hinawakan na ng binata ang kanyang kamay. Can you just get some knife and kill me once and for all? Turan ng binata nang magtama ang kanilang mga mata. Kung nenas nagbinata sa ginawa niya ay unti-unti namang lumiit ang mata ng dalaga. Unti-untiin kitang papatayin, kaya tumahimik ka. Ang laki-laki mong tao umaaray ka sa konting bulak at agwa oxinade. Malagat niya dito. Pagkatapos niya sa noo ng binata ay sa malapit bosiko naman nito. Wala pa, ang owa mo,
turan niya sa binata nang bigla nitong itaas ang kamay. Biglang natawa si Tyron sa kasungitan niya at kimkim ang bibig ng dalaga upang hindi rin siya matawa dito. Thank you, pahayag ng binata pagkatapos niyang malinisan at may bandahan ang kanyang mga sugat. Thank you ka dyan. Bilasan mong gumaling, nagal leg cramps ako, masungit niyang pahayag bago kinuha ang mga used na bandage at inlagay sa trash bin. Ngumiti yun sa kanyang sinabi ngunit pinag-ikutan niya ito ng mata bago lumabas sa silid. Manang, magluto po kayo ng sinigang na hipon para kay Tyron, turan niya kay Manang Rosie pagbaba niya mula sa silid ng binata. Okay po, ma'am, agad namang pahayag ng matanda at binuksan ang ref para kunin ang hipon sa loob. Naglabas din ito ng mga gulay-gulay na pansahog sa hipon at tumulong siya sa paghahanda dito. Manang, naranasan niyo ng maloko? Maya-maya ay tanong niya sa kasama. Zero, oo naman ma'am, medyo alinlangang sagot ni Manang Rose. Talaga, ano pong ginawa niyo? Curious niyang pahayag dito. Ayun, pinatawad, bakit po, wala akong magagawa. Mahal ko turan ng matanda at natawa siya dito, yung hindi ka pinili, naranasan mo. Tanong niya ulit. Oo naman, yung mas pinili ang babae na kaya kesa sa amin ng kanyang mga anak, turan ng matanda. Anong ginawa niyo? Wala akong nagawa, hinayaan ko lang. Pagkatapos ng ilang araw kusa namang bumalik, saad ng matanda at natuwa siya dito. Talaga, tinagap niyo, syempre, dahil mahal niyo, hindi, para sa mga bata. Mahirap kasing lumaki ang mga bata na hindi kompleto ang magulang. Baka magrebelde, hanapin sa ibang paraan ang kulang sa kanilang buhay, saad ng matanda at napapaisip siyang tumanggaw dito. Dahil talaga sa mga bata. Hindi ba dahil mahal niyo? Curious niyang tanong dito. Syempre kasali na rin doon, hindi naman agad-agad nawawala ang pagmamahal mo sa isang tao, turan ng matanda at napabuntong hininga siya ng malalim. Paano kapag uulitin na naman niya ang hindi ka piliin? Hayaan mo na. Ang Diyos na lang ang bahala sa lahat. Isa pa kung kayo talaga ang para sa isa't isa gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para maging kayo ulit, saad ng matanda at tumanggaw siya dito. Pagkatapos makapagluto si Manang Rosie ay inahanda nito ang pagkain ni Tyron. Inilagay niyo sa may tray at nagtaka siya ng lebot nito sa kanya. Kayo na lang po ang magpakain kay sir, baka walang ganang kumain kung ako ang pagpapakain sa kanya. Pagadafahilan ni Manang Rosie sa kanya kung kaya't wala siyang nagawa kundi kunin ang tray at umakyat sa taas patungo ulit sa kwarto ni Tyron. Sinamahan pa siya ni Manang na umakyat sa taas para buksan ang silid ng binata ngunit agad ding umalis nang bumukas iyon. Nabungura niyang nakasandal sa headboard ang binata at busy sa pagbabasa sa netbook nito. Agad naman itong isinara ang gadget nang makita siyang may hawak-hawak na pagkain. Kumain ka na, para may lakas kang umatungal sa konting sugat mo, pahayag niya dito. Smells familiar. Sa halip ay turan nito na hindi pinansin ang kanyang pagtataray. Ipinatong niya sa side table ang dala-dala pagkatapos ay isa-isang iniabot ang plato at mga kubyertos. Can you please feed me? Masakit pa ang kamay ko, I can't handle things longer. Turan ng binata kung kaya't unti-unting umasim ang kanyang mukha ngunit kinuha din ang tray at naupo sa gilid ng kama nito. Sa susunod, tuluyan mo na ang kamay mo para hindi ka na talaga makahawak. Pagtataray niya dito, isinuot niya ang plastic glove sa dalawang kamay ay sinimulang balatan ang hipon na ulam ng binata pagkatapos ay hinalo sa pagkain at isinalok ang kutsara at sinubuan ito. Ang sarap talaga. Baka naman pwedeng haluan niyo po ng isang matamis na ngiti, turan ng binata ngunit sa halip ay linakihan niya ang sinalok na pagkain. Walang nakakangiti ng matamis, masungit niyang pahayag at ngumiti iyon. Ouch! Maya-maya ay biglang hinawakan ni Tyron ang kanyang sugat sa noo. Agad rumahistro ang pagkaramdam ng matinding sakit sa mukha nito. Ipinatong naman agad ng dalaga sa table ang hawak na tray at tinignan ang hawak nitong sugat. Okay ka lang ba? Saad niya dito habang nasa himig ang pag-aalala, ang ulo ko, sumasakit. Ang binatang hindi napigilan ang pagsigaw. Nataranta naman ang dalaga at hindi malaman ang gagawin, hinaplos niya ang ulo ng binata na tila maiibsan ang sakit nito sa kanyang ginagawa. Wait lang, kunin ko na ang gamot mo, turan niyang ngunit yamakap ng mahigpit sa kanya ang binata at ibinuro ang ulo sa dibdib nito.
Sa sobrang kaba ng dalaga ay pati ang kanyang anak ay hindi mapakali habang nakalapit ang katawan ni Tyron kay Ara ay ramdam niya ang paggalaw-galaw ng kanyang anak sa loob ng tiyan nito. Kung ilang ulit itong sumipa at mangganing haplosan ang tiyan ng dalaga. Pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik ni Tyron mula sa pagkakayakap sa kanya ay bigla itong bumalik sa pagkakaupo kanina na parang walang nangyari. It stops, thank God, turan ng binata. Tinignan niya ito ng mariin kung nagsasabi ito ng totoo ngunit agad nitong inilayo ang tingin. Lihim ding nakahinga ng maluwang ang dalaga mula sa pag-aalala dito. Kakain ka pa o hindi na? Tanong ng dalaga dito. I'm full, thank you, turan ng binata kung kaya't inayos na niya ang mga ginamit nito sa pagkain. Iniabot din niya ang isang baso ng tubig ngunit isinenyas nitong papainumin niya ito. Pinanlakihan niya ito ng mata ngunit ginawa din niya ang gusto nito. Kinuha rin ng dalaga ang mga gamot nito at pinainom bago lumabas sa kawarto. Saan ka pupunta? Saad ng dalaga nang makitang nakabihi si Tyron sa baba. Naghihilom na ang mga sugat nito kung kaya't natanggal na ang mga bandage nito. Tinitigan siya ng binata sa tanong nito. I mean, magaling ka na ba at pwede ka nang lumayas-layas? Dagdag niya at ngumiti iyon. I think so, thank you to my very sweet and caring nurse. Ang binata na in-emphasized ang pagbanggit sa very sweet nito. Okay, sa tingin ko nga din, turan niya na linagpasan ang binata sa kinatatayuan nito. Ngunit hinawakan ng binata ang kanyang kamay kung kaya't napabalik siya sa harap nito. Weren't you asking if where I am going a while back? Saad nito. I changed my mind, hindi na. Saad niya at napatawa iyon. Hinayla siya nito palapit sa kanyang katawan at walang alinlangang hinapit siya sa baywang, I'm going to the office. Why, do you miss me? Saad ng binata na inilapit ang mukha dito. Sabi ko, hindi na ako interesado. You can go whatever you want, I don't care. Pahayag niya ngunit hindi pa niya naaasabi ang lahat ng gustong sabihin ay tinakpan ni Tyron ang kanyang labi. Madaldal ka pa rin. Talk more, after all, I love kissing your lips. Saad ng binata kung kaya't nakimkal niya ang bibig. Bigla din siyang nawala ng sasabihin sapagkat dumadagandong ang kanyang dibdib. Tyron kisses her more, na hindi naman niya tinutulan sapagkat tila nawalan siya ng child. Sir, mula sa pinto ay pumasok si Kuya Ronnie na agad ding tumalikod pagkakita sa kanilang dalawa. Napapikit naman ang dalaga sa kahihiyan habang kinimkim ang bibig ngunit tumawa lamang si Tyron habang kinabig ang dalaga at niyakap. I have important meeting today, I'll be home as soon as possible, turan ng binata sa dalagang nalulon yata ang dila. Hinalikan niya ito sa noo, pagkatapos ay hinalikan ang tiyan nito bago tumalikod at tuluyang umalis. Nang mahimasmasan si Ara ay napaupo siya sa sofa, kinagat ang kuko sa kanyang hinlalaki at pagkatapos ay napailing sa sarili. Halos kalalabas pa lamang ng sasakyan ni Tyron palabas ng magring telepono sa living room. Nakaupo pa rin siya sa sofa ngunit hinayaan niyang si Manang Rosie ang sumagot doon. Iniangat nito ang telepono ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay tinawag ang kanyang pansin. Ma'am, si Sir? Turan ni Manang Rosie sa dalaga. Sinong Sir, Manang? Tak ang tanong niya. Imposible namang si Tyron ang tatawag dahil baka hindi pa nakakalabas sa Fee Park. Si Sir Tyron, Ma'am, ang si Manang Rosie. Bakit daw po? Hindi makapaniwalang saad niya dito. Bakit di na lang bumalik kung may enkalimutan ito? Kausapin ka daw, Ma'am, turan ng matanda sabay abot sa kanya ng wireless phone kung kaya't wala siyang nagawa kundi hawakan iyon. Hinintay niya munang makaalis si Manang Rosie sa sala bago inilapit sa kanyang tainga ang telepono. Anong kailangan mo? Mataray niyang saad sa kabilang linya at tumawa iyon. Ang init naman ng ulo, mismo na ako agad, busta ni Tyron at rumahistro sa mukha niya ang labis na pagkadisgusto. Walang nakakamiss sa'yo, mataray niyang pahayag at mas lalong tumawa iyon. Can you relax? Mamaya papangit si baby niyan, sige ka. Turan ng binata kung kaya't bigla niyang inaayos ang lukot na mukha. Siyempre ayaw niyang pumangit ang kanyang anak. Ano ngang kailangan mo? Turan niya dito sa kalmadong boses. I just want to hear your voice, ang binata at napakunot siya ng noo.
Ngunit nang ma-realized ang sinabi nito ay unti-unting nawala ang pagkakunot ngunit kinimkim ang mga labi dahil nagsisimula siyang mapangiti. Kung wala ka nang sasabihin ibababa ko na ta, sa halip ay turan niya pagkatapos. Okay, take care of my boy, ang binata sa kabila. Hindi na niya ito sinagot bago pinindot ang end button ngunit may ngiti namang nakarehistro sa kanyang labi. Pagdating ni Tyron sa opisina ay hindi magkamayaw si Grace sa pagbanggit ng mga gagawin niya. First hour ay pipumirma sa mga mahahalagang dokumento pagkatapos ay makikimiting sa iba't ibang firm sa labas hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi niya kay Grace na hanggang 5 lang ang gawin nitong shed niya ngunit puro urgent daw ang mga iyon kung kaya't ang plano niyang pag-uwi ng maaga ay naging gabi na pagdating niya sa bahay ay tulog na si Arabella, kung kaya't pinalagay na lamang niya sa ref kay Manang Rosie ang dala niyang mango sticky rice para dito. Pagkatapos niyang tinanong kung anong ginawa ng dalaga maghapon ay tumuloy na ito sa taas. Bago pumasok sa sariling silid ay sinilip niya ang dalaga. Nakahiga na ngaip sa bed habang payapang natutulog naririnig pa niya ang mumunting paghilik nito tanda ng masarap na pagtulog. Linapitan niya ito at inayos ang kumot ni Ara, pagkatapos ay dahan-dahan niya itong hinalikan sa ulo. Hinaplos din niya ang tiyan nito, nabigla pa siya nang biglang sumipa ang anak sa tiyan nito. Napangiti siya sa reaksyon ng kanyang anak kung kaya't tila nakipaglaro siya dito ng ilang sandali sa pamamagitan ng paghaplos dito. Hinalikan din niya ang tiyan ng dalaga bago nagpas siyang pumunta sa kwarto upang maglinad ng katawan at magpalit ng damit. Napangiti siya sa reaksyon ng kanyang anak kung kaya't tila nakipaglaro siya dito ng ilang sandali sa pamamagitan ng paghaplos dito. Hinalikan din niya ang tiyan ng dalaga bago nagpas siyang pumunta sa kwarto upang maglinad ng katawan at magpalit ng damit. Paggising ni Arabella kinabukasan ay bigla siyang nalito. Ang unan kung saan yakap-yakap niya sa pagtulog ay biglang naging tao. Dahan-dahan niyang iniangat ang mukha upang tignan ang mukha nito ngunit nakangiting Tyron Alegre ang sumalubong sa kanyang paningin. Good morning, sleepyhead, nakangiting tura ng binata kung kaya't bigla niyang tinanggal ang mga kamay mula sa pagkakayakap dito. Ba't nandito ka, mataray niyang pahayag habang nahirapang bernungon kung kaya't ay nalalayan siya ng binata. You called me last night? Sabi mo dito ako matutulog, nakatawang pahayag ni Tyron at pinangunutan niya ito ng noo. Wala akong maalalang ganyan, wala ka pa nga noong pumasok ako dito sa kwarto, masungit niyang turan ngunit tumawa ang binata sa kanyang sinabi. Pagkatayo niya ay pinamaywanggan niya ito. Saan ka nagpupunta, bakit late kang umuwi kagabi? Turan niya dito, ngunit huli na nang ma-realized ang kanyang reaksyon dahil nakatitig sa kanya ang binata habang nakangiti. Nagmukha tuloy siyang naging wife at sinisermonan ang asawang late umuwi pwede pong humingi ng sorry, late pong natapos ang meeting dimin kaya late po akong napauwi, ang binatang sinakyan ng hindi sinasadyang paninita niya dito. Dahil hindi maitago ni Arabella ang nagbabantang pagngiti ay tinalikuran niya ito. Ngunit nahawakan ng binata ang kanyang kamay at hinayla siya nito kung kaya't napaupo siya sa kondongan nito. Mabilis naman siyang gumalaw upang tumayo ngunit ipinulupot ng binata ang dalawang kamay sa katawan nito kung kaya't hindi na siya nakawala dito. Pagagalitan ko si Grace mamaya, siya ang may kasalanan kung bakit late akong umuwi. Sabi ko hanggang 5 lang ako, dahil yung asawa ko naghihintay, nilagay parent sa shed ko hanggang B, tura ng binata habang ipinatong ang baba sa balikat ng dalaga. Hindi naman alam ng dalaga kung matutuwa o hindi siya komportable sa ayos nila ngunit tila walang balak si Tyron na pakawalan siya. Lalabas na ako sa kwarto, pahayag niya dito. It's too early, inaantok pa ako, saad naman ng binata kasabay ng mas mahigpit na pagkakayakap sa kanya. Di matulog kang mag-isa, turan niya at natawa na lamang ito sa pagtataray niya habang hinalikan siya sa leeg na natakpan ng nakalugay niyang buhok ang bango, at ang sanggit. Mahinang pahayag ng binata sa sarili pagkatapos amoy-amuyin ng kanyang buhok sinong masungit. Bigla niya itong liningan sa likod at ngumiti iyon pagkatapos ay mabilis na sinelyuhan ang kanyang bibig. Nabigla ang dalaga sa ginawa ni Tyron ngunit hindi naglaon ay pumikit na lamang din ito at hindi na malayang tinugon ang ginawang paghalik ng binata. Tyron kisses her hungrily and passionately. He even kisses her to the neck down to her breast ngunit bigla iyong huminto at ibinuro ang mukha sa kanyang dibdib nang ma-realize niyang hindi pwede ang iniisip. Maya-maya lamang nag-angat ito ng mukha, hinalikan siya sa labi at tumayo papunta sa banyo.
Paglabas nito ay nakatapis na ng tuwalya habang may mga butil pa ng tubig ang bumabagsak sa kanyang upper body. See you at the Commodore after 15 minutes, tura nito sa dalagang patay mali siyang nag-aayos ng higaan. O okay, sagot ni Ara na hindi na nag-abalang tumingin dito. Heist. Arabella talaga, halos kutusan niya ang sarili dahil sa karupukan nang makalabas si Tyrant sa kanyang kwarto. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya, kundi bumuntong hiniga na lamang sa mga pangyayari. Pagbaba ni Arabella ay nasa komedor na ang binata at tinutulungan si Manang Rosie sa paghahanda ng hapag. Napangiti yun nang makita siya at humila ng upuan para sa kanya. Matatapos na ta, come and sit here, tura nito sa kanya. Sumunod naman ang dalaga at umupo sa hinilang upuan ng binata. I brought your favorite last night, kaso nakatulog ka na kaya ininit na lang namin ni Manang. Here look, special mango sticky rice for my baby boy and mommy. Excited na pahayag ni Tyrant habang inilagay sa harap niya ang mainit-init na pagkain. Natuwa naman ang dalaga pagkakita sa kanyang paboritong pagkain, bigla siyang natakam at excited na inamoy at kumuha ng maliit na piraso sa katinikman. Ang sarap. Thank you, masayang pahayag niya sa binata at ngumiti yun habang kinabig ang kaninag ulo at hinalikan ang kanyang buhok. Let's eat, masayang saad ng binata pagkatapos at umupo na rin sa harap ng hapag kaharap niya. You want to go with me in the office, tura ni Tyrant pagkatapos nilang kumain. Nope. Anong gagawin doon, sagot niya dito. Just stay there with me, para hindi ka na magalit kung late ako. Nakatawang pahayag ng binata at matinding pag-iling ang kanyang ginawa. Okay lang, kahit doon ka na nga tumira, tura niya at tumawa iyon ng malakas pagkatapos ay tumayo iyon at niyakap siya mula sa likod. Inilapit ang bibig sa tainga nito at bamulong. I love you, narinig niyang tura ng binata at tila tumigil ang mundo para kay Arabella. Wala sa kanyang hinagap na maririnig pa niya ang katagang iyon mula dito pagkatapos ang pagdeklara ng binatang pawang kasinungalingan lamang ang pagsasabi nitong mahal siya noon. Lininggan niya ang binata, ngunit tumitig sa kanya ito na tila nagsasabi ng totoo. Ma'am, mula sa pinto ay pumasok si Manang Rosie habang hawak-hawak ang wireless phone kung kaya't bigla siyang umayos ng upo at hinintay na makalapit ito. Yes, Manang, tura niya na tila walang narinig mula sa binata. Excuse lang sir, tura niya sa binata nang makita ang dismayado nitong mukha dahil sa kanyang biglang pag-entra. Tumango na lamang sa kanya iyon. Ma'am, si Ma'am Alex. Kanina pa daw niya kayo tinatawagan sa cellphone niyo, pahayag ni Mang Rosie kasabay ng pag-abot sa kanya ng telepono. Paimpol namang napahilamo sa mukha ang banata dahil sa wrong timing na pagtawag ng kapatid. Alex, napatawag ka, ang dalaga sa kabilang linya. Tumayo yun mula sa pagkakaupo sa komedor ay lumabas at tumungo sa garden. Nagkita na kayo ni Leo, saad ni Alex na paisip siya. Hindi pa naman dumarating ang kaibigang doktor, paano sila magkikita? Wala pa naman siya, out of the country siya ngayon. Sagot niya na tila wala siyang alam sa pagpunta ni Leo sa Australia. I met him here. Alam mo ba yung turtle na yun, sinabi niyang nandito siya sa Australia nagset na magkikita kami, ang kapaal ng mukha hindi niya ako sinipot. Halatang inis na inis si Alex habang nagkukwento sa dalaga. Napangiti siya sa isiping ginaya ni Leo ang pang-good time nito sa kanya. Talaga, anong nangyari? Excited niyang saad dito. E di pumuti ang mata ko sa kahihinti sa kanya, mabuti na lang kamo nakita ko doon si Leo. Tura ng kaibigan at muntik siyang humagalpak ng tawa. Imagine, yung hinihintay niya dumating at nagkita sila nang walang kamalay-malay si Alex. Mabuti at pinansin ka niya. O pinansin mo siya, saad niya at tumawa iyon. Nagpansinan naman kaming dalawa, tapos kumain ganon, halatang nakikiliig ang kaibigan at napangiti siya. E di, hindi na siya masungit sa'yo, tura niya dito habang nakangiti. Siguro, kiming pahayag ni Alex kung saan nagkatawanan silang dalawa so, totoong may comeback kayo ni Kuya, tura ni Alex at hindi siya agad nakasagot, hindi niya kasi moari kung comeback ito o ano. Siguraduhin niya lang, kung hindi ako na talaga ang makakaway niyan, pagbabanta ni Alex sa kapatid. I heard that, mula sa likod ay lumitaw si Tyrant, nalabihis na ito ng pang-office at humahalimuyak ang pabango nito lalo at lumapit ng maigi sa kanya.
Alagaan mo yang mag-ina mo, kung hindi makakatikim ka na talaga sa akin, si Alex sa kapatid at tumawa iyon. Of course, my little sister, takot na takot ako sa iyo, nanginginig pa. Turan ng binata at umungol iyon tanda ng pagkainis sa kapatid. I'm going now, Daddy will be home at 5 p.m., turan ng binata kay Ara habang hamawak ito sa kanyang tiyan at pagkatapos ay hinalikan ito. Tuldok. Maya-maya ay tumingin sa kanya at pagkatapos ay hinalikan siya sa noo, "Bye, little sis. Miss you," turan niya din sa kapatid bago tuluyang umalis. "I miss you too, take care," narinig niyang sagot ni Alex ngunit nakalayo na si Tyron. Ang sweet niya ha, kantiyo ni Alex sa dalaga pagkatapos at napangiti siya dito. "I hope, your heart still belongs to him," may kalakip na lungkot na pahayag ni Alex at hindi siya makasagot. Matagal na ibaba ni Alex ang telepono ngunit napapaisip pa rin ang dalaga. Pinakiramdaman din niya ang sarili kung may nararamdaman pa siya sa kapatid nito ngunit tila pawang pangamba ang nakapaloob sa kanyang dibdib. Paano kung bigla na naman itong lumayo? Paano kung sabihin na naman niyang hindi pala siya nito mahal? Paano kung bigla silang iwanan ng kanyang anak? "Yay! You're back, miss you, Daddy Ninong," masayang turan niya kay Leo at matawa iyon. "Miss you too my baby boy, I'll fetch you. Let's have lunch." Turan ni Leo kung kaya't mas lalo siyang na-excite. "I'm so excited, magbibihis na ako," turan niya at tumawa iyon. "Sure, see you later," saad ni Leo bago niya ibinaba ang cellphone at masayang naghalungkat ng gagamiting damit sa cabinet. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakabihis na siya, nagtaka pa si Manang Rosie nang makita siyang nakabihis. "Ma'am, may lakad po kayo." Tila nag-isip pang turan ni Manang Rose. "Oo Manang," tumawag si Leo. "Kakain po kami sa labas," masayang tura niya dito alam po ni Sir Tyron ma'am. Nag-alalang pahayag ng matanda at ngumiti siya dito. "Nako, hindi na Manang. Doktor naman si Leo maalagan niya kami ni baby sa labas. Tsaka nandito naman na ako bago dumating si Tyron," paliwanag niya dito. Alanganin pang tumanggo ang matanda ngunit tumunog ulit ang kanyang sapi. Nagsagutin iyon ay si Leo, sinbi nitong nasa labas na ito ng bahay. "Sige Manang, kayo na lang muna ang bahala dito." Nandyan na sa labas si Leo, saad niya sa matanda at tumanggo yun bago pa siya tuluyang nakalabas sa pinto. Paglabas niya sa gate ay nasa labas na ng sasakyan si Leo. Agad nitong ibinukonag dalawang kamay upang yakapin ang dalaga. "Miss you, how's my baby boy?" turan nito na hinaplos ang kanyang tiyan. "Okay lang naman. Kailan ka dumating?" masayang turan niya dito. Habang inalayan siya ni Leo na makalulan sa sports car nito. "Kaninang umaga lang, naisip ko kayo agad," si Leo at napahilig siya sa balikat nito. "Si tita ba alam ng dunating ka?" maya-maya ay tanong niya dito. "Of course, yun pa. Ilang beses yun tumatawag sa isang araw." Nakatawang sagot ni Leo at tumanggo-tango siya. "Okay ka ba naman sa pagbabalik mo sa bahay ni Tyron?" Tanong naman nito sa kanya at nagkibit siya. Hindi niya kasi alam kung okay na siya doon o hindi pa. Siguro, maikli niyang pahayag dito at napatingin sa kanya ang doktor. "Anong siguro?" saad nito. "Siguro, okay naman. Hindi naman niya kami pinapabayaan," parang hindi siguradong pahayag niya at tumawa iyon. "Ano ba naman yan? Siguraduhin niya lang na aalagaan niya kayo kung hindi makakatikim siya sa akin," ang doktor kung kaya't mas lalo siyang kumapit bisig, ito at inihilig ang ulo. "Thank you, you're the sweetest," turan niya at ngumiti iyon. "So may comeback na sa inyong dalawa," saad ni Leo at natawa siya. "Bakit parang pareho kayo ni Alex nang sinasabi ha?" nakatawang pahayag Doto at umiling-iling iyon sa kanyang pambubuska. "I heard about what you did," turan niya dito. "It's a tie." Turan ni Tyron at napailing siya dito, "Lagot tayong pareho doon kapag nalaman niya ang totoo," turan niya at nagkibit iyon. "Let's cross the bridge when we get there," puarmal na saad ni Leo at napailing siya dito. Maya-maya lamang ay inihinto nito magsasakayan sa mamahalin at sikat na return. Inalayan siya nitong bumaba sa sasakyan at kumapit siya sa bisig nito habang papasok sa restaurant. Pigdating sa kanil nagmes ay hinaan siya ni Leo na pimili ng kung anong gustong pagkain, nang dumating sa kanilang mesa ay nagmukhang barrio fiesta ang kanilang table.
Pagkatapos kumain ay sumaglit sila sa hospital para sa mga important nitong pinipirmahan. Bukas pa nag-duty nito ngunit hindi makapaghintay ang iba. Naglakad-lakad din sila sa mall katulad ng malimit nilang ginagawa kapag may time si Leo. Ayon dito, ay kailangan niyang maglakad-lakad para hindi ay mahirapang manganak. Past 5 na nang makabalik siya sa Fee Park. Pagpasok niya sa sala ay naroon na si Tyron, prenteng na aupo sa sofa habang nakatingin sa nayang cellphone. Ngunit di naglaon ay nagangat ang mukha at nakakunot ang noong tumitig sa kanya. Tuldok. Feeling niya para siyang batang hindi nagpaalam sa magulang at nabuko pagkatapos. Nandito ka na pala, pahayag niya dito. At exactly 5 p.m. Madiin nitong turan at tumanggaw-tango siya. Where have you been? Maya-maya ay formal ang tonong wika nito. Kina Leo lang. Kara-rating niya lang kasi and treat me for lunch, maikling pagpaaliwanag nito. Lunch. It's almost dinner Tyron ng binata at napatingin siya sa wall clock sa sala. Tuldok. Oo nga, pero ganito pala ang feeling ng sinisita, pagalingan ng explanation. Nawili kami sa pamamasyal, kagatlabi niyang turan nito. Bigla kasing umasim nagmukha ni Tyron na parang hindi nagustuhan ang sagot. Gusto mo palang mamasyal, sa susunod magsabi ka para masamahan kita sa kahit saang lupalop ng daigdig, hindi yung kung sino-sino ang kasama mo. Paano kapag may mangyari sa iyo sa labas? Hindi napigil ang panenermo ni Tyron at hinalukip ka pa niya ito ng kamay. Bakit ba siya sinisita ng taong ito? Biglang umasim ang kanyang mukha. For your information si Leo yun, hindi kung sino-sino lang. Doktor po siya kahit nasa labas man ako he can take off me if ever may mangyari sakin o samin. Isa pa hindi ko kailangang pasyalan ang buong daigdig, ang kailangan ko taong totoo. Hindi yung kung gustong umalis, aalis na lang basta at babawiin ang lahat ng mga sinabi. Tapos bigla-bigla dumadating na parang walang nangyari na akala mo sa kanya lang umiikot ang mundo ng mga tao. Pagbu-bursts out niya, hindi niya namalayang tumayo ang binata at mula sa pagsasalita ay hinawakan nito ang kanyang ulo at hinalikan ng matagal at madiin. Nang bitawan ang kanyang labi ay habol ang kanyang paghinga. What do you want me to do to prove myself? It's my fault, my mistakes. But I can't undo what's already done. Can't you give me one last chance? Saad ng binata nang pagtagpuin ang kanilang mga mata. Para naman siyang nawala ng boses at wala siyang ibang gawin kundi titigan ang binata sa mata. Please, hindi ko kaya kapag mawala kayo ni baby. I love you so much. Pagsusumamo ni Tyron at napapikit ang dalaga habang iniyuko ang ulo. Tyron kissed her in the forehead at ibinuro niya ang mukha sa dibdib nito. Dinig na dinig niya ang napakalakas na pintig ng puso ng binata at sa isip ay naalala na ganitong-ganito kalakas ng pintig ng puso nito dati. Okay, but don't expect me to forgive and forget just like that, deklara niya ng iyangat amang mukha at tumingin sa binata. Yes, thank you very much. Tuwang-tuwang pahayag ng binata habang hinaylasoy palapit sa katawan at niyakap siya ng mahigpit. Saglit lang, may ipit yung anak ko, nakatawang pahayag niya dito. Oops, sorry baby, daddy is just happy. I love you both. Ang binata na hindi alam ang gagawin dahil sa labis na kasiyahan.